So, good day ulit mga ma'am sensors. No? So, pagpapatuloy na po natin yung ating pag-aaral ng flexural analysis in BIMS. And then, dun tayo dun sa second problem natin. So, sa uncrack pa rin po tayo. Nasa uncrack pa rin tayo, uncrack stage. Yung mga problems natin, so yung mga ways natin to solve unknowns during the uncrack stage, yun pa rin po yung mga gagamitin natin. So, pag nasa uncrack stage tayo, walang hanggang MCR, FR yan, or lower stresses. So, pag lower stresses, hindi siya FR, MCR. So, ang boundary mo kay uncrack is yung FR, MCR. So, pag lagpas mo kay MCR, FR, magkakrak na yung beam mo, ibang stage, ibang way of solving na yung mga gagawin natin doon. Ano? So, ngayon, dito tayo sa second problem. So, hindi na square beam or hindi na rectangular beam yung ating gagawin. Ano? Yung problem natin ngayon. So, T-beam na siya. So, medyo irregular na siya compared dun sa kanina. So, ayan. Katulad nung kanina is yung drawing ko. I hope na maintindihan nyo. Although magulo ulit. And then, napakaliit ng board natin para pagkasyahin yung mga problems ano yung sinusolve natin. Pero, i-raos natin yan. Kailangan natin ma-raos yan. So, i-explain ko lang, T-beam. So, meron tayo dito, given sa top part niya. BF is close to 16 inches. Okay, so, 16 inches yung sa may top part ng T-beam natin. And then, HF is close to 5 inches. Thickness nitong part na to. 5 inches. So, tandaan nyo yan. And then, dito sa baba, may BW tayo dyan, which is equals to 12 inches. So, naglagay na tayo automatically ng parang virtual na neutral axis dito. So, kailanganin kasi natin i-solve yung distance niya from top fiber to the lower fiber. Okay? So, kailanganin natin. Ni-rename ko na lang yung dalawang yan as YC and YT. So, neutral axis. Kailangan natin malocate yan para dun sa problem natin. So, may given nga palang binigay dun sa ating problem. So, parang katulad nung kanina. May given na agad tayo ng moment. Okay. Moment. 80 foot kips. So, kilopounds yan. Nabanggit ko yan dun sa nakarang video. Then, FC prime is 30,000 PSI. Normal weight concrete. So, lambda natin is 1.0 pa rin. Okay, nakalagay dyan as a note. For normal weight concrete, lambda is 1.0. So, ano yung mga hanapin natin? Find. For the first question is yung F-top, F-bot, if yung moment mo is 80 foot kips. So, parang katulad lang din nung kanina, ang pinagkaiba lang is meron kang stress sa taas na hinahanap and F-bot. So, dalawang location yung hahanapin mo. Sa taas saka sa ibaba. Okay, so dito. So tensile stress. Okay, tensile yan. And sa taas. Kasi gagamitan nga natin yan ng ano, di ba? Pressure formula. MY over IG. Okay. So pangalawa is yung maximum uniform load na pwedeng i-apply dun sa ating structure or sa ating beam before siya mag-crack or mag-fail, ano? So, dun sa uncrack stage, bago siya lumipat ng stage, bago mag-crack yung beam mo, ano yung maximum uniform load? So, ito yung medyo kakaiba. Pero kung i-imagine mo, madali lang siyang isolve. Basta alam mo lang yung dapat mong gawin, ano? Imagine mo lang, makukuha mo kung paano siya isolve. So, ipapakita ko yan dito sa susunod nating mga pagsasolve, okay? So, munahin natin A, B, then C. So, pinaparipit lang niya yung B, pagkuha na yung maximum uniform load. Kaso, i-invert mo lang. So, babaligtarin mo yung section natin. So, itong wave niya sa taas is dadalhin mo lang sa ibaba. Okay? So, alam niyo na yun, i-rotate niyo lang siya. Bago niyo siya i-solve. So, same dimensions lang din naman yung mga yan. So, nag-iba lang siya ng orientation. Okay? Ang gagawin ko naman dito is hindi ko na isa-solve tong C, ano? Kasi medyo maraming oras ang kinakaya natin sa pag-solve ng problem. So, ang gagawin ko dito sa C is ibibigay ko na sa inyo yan. Okay? Since solve naman natin yung B, alam kong kayang-kaya nyo nang i-solve itong C. Okay? So, i-pause nyo po yung video, ano?
para basahin. Mas basahin pa itong ating mga given sa itong questions. So, mag-move on na tayo dun sa susunod na board. Okay, so, umpisahan natin i-solve itong letter A. Okay, alisin na to. Para bago tayo magpatuloy, kasi actually tinuloy ko yung part na yon. Ang problema lang is hindi ko na napansin na hindi pala nakaayos yung camera, so nagtuloy-tuloy ako magsalita. So, nag-restart ako ulit. Okay, so, isosolve na natin yung una nating problem, which is yung F-bot sa yung F-top. Okay, so stress sa bot fiber mo, tapos dun sa top fiber. So, may given tayo na 80 foot kicks. Okay? So, ang magandang gawin natin siguro is kunin muna natin yung neutral axis natin. Ano? So, i-locate natin yung neutral axis na yan. So, pag meron na tayong YC sa YT, madali na lang i-solve yung stresses natin. Kasi, yan lang naman ang formula natin, di ba? Over IG. So, flexure formula lang. Okay, kailangan lang natin makuha to. So, magkaiba kasi siya. So, sa top, saka sa bot. Okay, so, start na tayo. So, paano natin siyang kukunin? Ang gagawin natin is magmo-moment of area tayo. Kukunin natin yung resultant, ano? So, yung moment arm ni resultant, yun ang magiging distance natin doon sa neutral axis. Okay, so, ang gagawin natin is dito tayo mag-moment sa top. Okay, so dyan mo gagawin. Ano? So, pwede ka rin mag-moment dito sa bot. Nasa sayo kung paano mo gagawin. So, yung way na pagkuha natin ng resultant, so alam naman natin yan nung nagsusolve pa tayo ng mga forces in beams. Ano? Pag kinukuha natin yung resultant, kailangan natin kunin yung buo, okay, yung full muna natin. So, in this case, yung area. So, buong area, yung moment, multiply yung moment arm niya papunta dito sa top. Okay? And then, yung parts niya, papunta sa top din. So, moment ng parts niya. So, hatiin natin yung beam natin into A and B. Okay, so yung flange niya dun sa taas. And then ito, yung B. Yung isang area, ano? So, yung moment natin yan both dito sa top part ng ating beam. Para makuha natin yung ating YC. So, pag sa top ka makukuha mo yung YC, ano? Yan yung makuha mong unang. So, pag nakuha mo na rin tong YC, is makuha mo na rin yung YT. Okay, so, start na tayo. So, unahin natin tong A. So, 60 inch. Lagay natin yung mga units, 5 inch, multiply by 5 inch area niya. So, moment time niya is 5/2 or 2.5 inch. Okay, kasi centered niya nasa gitna. So, yung moment arm is galing dun sa gitna. Or sa centered mo, So, plus, yung pangalawa is yung area B mo, which is 27 inch. Yung haba niya, 27 inch. Tapos, 12 inch itong sa baba. So, nakuha mo na yung area niya. Moment arm naman niya is 5 inch papunta dito sa centroid, which is yung kalahati ng 27, 13.5. Pag adin mo lang yung dalawa. Okay? Kita naman, 5 inch plus 13.5 inch. Okay? So, equals ka dyan. Doon sa kabuuan. So, pagsamahin natin yung dalawa. So, gagamit tayo ng mga brackets dyan. Hindi na ako sanay gumamit ng brackets. Inch. So, ang gagawin natin pag aadin natin yung area. Bago natin siya i-moment. So, yung una is yung A. Ito na yan. And then, yung B. 27 inch. Times 12 inch. Okay. Tapos, yung moment arm na niya, which is yung YC. O yung distance natin from neutral axis. So, i-input ko sa calculator ito. So, ang gagawin ko dyan, i-divide ko siya dito sa part na to. Itong part na to, i-divide ko lang siya dito sa part na to. So, equals yan. Ang nangyari is parang dinivide ko lang siya dito para makancel to. Tapos, magkakaroon ng denominator ito sa top part. So, makukuha ko na yung YC. Okay. So, kunin natin calculator natin. 60 times 5 inch. 2.5 times 2.5.
So, magiging maingat nga pala tayo dito sa paggamit ng bracket. Ano? Napakahalaga nito. Para hindi magkamali yung multiplication natin. So as much as possible, itama mo na doon sa pagkakasulat mo. Para madali na lang pag maglalagay ka sa calculus. Gagayahin mo na lang siya. 27 times 12 inch. 8 times 5 inch plus 13.5 inch. Divide tayo. So, open bracket. Tapos sa pang open bracket. 60 inch. 5 inch plus 27 inch. 12 inch. Close bracket na tayo. Tapos sa pang close bracket. Para may sala natin itong area. Total area. Tapos, isang open bracket para dun sa ating moment arm o yung YC, distance from the centroid. So, ayun, hindi na nga pala natin isasama to kasi sabi ko, i-divide na natin siya diretso, i-divide ko na siya diretso dito sa upper part. So, cross, parang nag-cross parang nag-divide ako sa magkabilang side, na-cancel to. So, ang lalabas na, sagot natin is 10.81. Okay. Ano na tayong sagot? 10.81. 10.81 inch. Okay, inches. So, kung nakuha mo na yung 10.81 inches, makukuha mo na rin yung YT. Meron ka ng YC, meron ka ng YT. So, YT is equals to, pagdating mo lang yung dalawa, 5 inch. Okay, plus 27 inch. Tapos, i-minus natin itong YC. YC which is 10.81 inch. Okay, meron na tayong YT. Kakalki ko pa yan. 5 plus 27 minus 10.81. Okay, 21.19 inches. 19 inches. So, masasolve na natin yung problem natin dun sa unang tanong. Kasi meron tayong moment arm. Meron tayong value ng y, going to the neutral axis. So, meron na tayong isasab dito for top or bottom. Okay, so i-pause nyo po kung gusto nyo tandaan. So, patandaan ko lang 10.81 sa YC. YT is 21.19. Okay, so YT natin is yung sabot. Baka malito tayo kasi YT. So, ang YT, ibig sabihin ko lang dyan is tension side. Tapos, compression side yung sa YC. So, solve natin unahin natin yung sabot. Okay. Pulayin muna natin. Ay, dapat pala yung ginamit ko lang yung isang board. Yun na lang sana ang binara ko. Ayan na. Okay, so F-bot o F-bot to tayo. Equals to N. Saan tayong value niyan? Ang given natin dyan kanina is 84 kips. Parang katulad na lang nung ginawa natin dun sa isang video to. So, yung Y-bar natin dyan is yung YC, which is yung YT pala. So, bot kasi tayo. So, ang value ni YT is 21 point. Ito po. 21.19 inches. Okay. Makakalimuting bata. And then moment of inertia. IG. So, pagsamahin lang natin yung moment inertia ng dalawa. Yep. Okay, so, ito medyo madugo siya. Kasi, kailangan natin pagsamahin yung moment of inertia ng dalawa. From their centroids, papunta dun sa neutral axis. Okay, so, alam natin yung formula ng So, hinati pa rin natin yan. Magiging rectangle pa rin yan. So, ang formula natin dyan is BH cube pa rin. Over 12,
Okay, so buburahin ko ulit. Madali lang naman tandaan yan. Okay, base height 5 inch cube over 12. Okay, so yan yung moment of inertia mo dito sa centroid mo. So ang problema dyan, nandito pa yung neutral axis. So yung kailangan natin is yung moment of inertia papunta sa neutral axis. So ang gagawin natin dyan is tatagdagan pa natin yung moment arm natin. I mean, magta-transfer formula tayo. So alam natin yung formula ng transfer formula is yung moment of inertia mo plus AD squared. Area D squared. So mag-add pa tayo ng area D squared dito. 60 inch. 60 inch. 5 inch. Tapos D squared pa. Yung distance nga. So para makuha natin yung distance doon is magmaminus lang tayo ng kalahati ng 5. Ano? Meron tayong value ng YC which is 10.81. Okay? 10.81 minus 2.5. Okay, so yun yung moment arm natin. So nagbawas yan ng kalahati ni 5 point. Kalahati ng 5 dito. So nandun ko na sa neutral axis. And then, dito sa baba naman. Okay, so plus 12 inch base. Okay, height mo is 27 cube over 12. So, yung neutral axis natin dito is nandito sa 13.5. Yung 13.5. So, may YT tayo dito. Ang value ng YT natin is 21.19. 21.19. So, ang gagawin natin, kung nandito yung centroid mo, so ito, okay, kung nandito yung centroid nung sa ilalim, ito yung magiging moment arm niya papunta sa neutral axis. And then, okay, so, 13.5 ito. So, ang gagawin natin, YT minus 13.5. Okay? Yan yung magiging distance niya. No? So, area muna tayo. 12. Dami. 12 times 27. Huwag tayo mali ito. Kaya natin yan, mga idol. And then, yung YT natin, mas malaki siya. So, minusan natin para makuha natin yung moment arm natin. 21.19 minus 13.5. Okay. Tapos, hindi po pala tayo tapos dyan kasi yung 80 foot kips. So, gagawin natin yung ginawa natin dun sa unang problem. Kailangan din natin siyang may magawang PSI. So, multiply tayo dito sa gawin muna natin 80,000 yung kips. So, magiging pounds yan. Tapos, multiply tayo ng 1 foot equals to 12 inches. Okay? Yan. So, ito yung multiply mo dito bago ka magano dito sa moment of inertia mo. No? So, yan. Makuha mo na yung F-bot. Nakakaloko din. Okay. Sige. Solve. 80,000. 12 over 1 multiplied by 21.19. Hindi nakakalito lang sa umpisa na pag nag-review ka ulit. Dahil matagal mo lang hindi ginagawa. So, medyo mahirap sa umpisa. Pero, nakaka-enjoy kasi. So, meron pa tayong hindi pa na nalagay dito. Kulang to. Area D squared yan, di ba? Sabi ko. So, naka-square dapat yung distance natin. Okay, kung neutral axis. Buti napansin ko. Okay. 10.81 minus 2.5 squared. Okay. So, plus ito, sa baba. 12 times 27.2. And then, 12 plus 12 plus 27. Ito
divided by 21.19 minus 13.5 squared. Okay. So, ayan. Lumabas. Bali natin. 337.998 or halos 338 PSI. So, may given tayo na ano pala dito kanina. May given tayo na PSI na FC prime. Okay, tapos tayo natin kunin yung F1. Bago natin kunin yung F-top, try muna natin kunin yung F1 para lang may compare natin ano, kung nag-crack ba siya dun sa both part. Okay, bago natin kunin yung F-top. So, ang formula natin is 7.5 lambda. 1.0 yan, ano? Square top. FC prime natin kanina is 3,000 PSI. So, dito pa lang malalaman mo na kung tama o mali yung ginawa mo. So, nasa uncrack region tayo dyan. So, dapat uncrack yun. Okay, so 410. So, satisfied, ano? PSI. Satisfied. Mas malaki pa rin yung F1 natin kaysa dito sa F-libot. So, uncrack. Okay, uncrack. Ang gagawin ko, palituloy natin yung sa F-top. Ilalagay ko yung isang blackboard na naman. Para hindi rin natin malimutan itong mga values na to. So, pag nalimutan ko kasi kailangan kong tignan. Buray na natin yung dun sa kabilang blackboard. Papya. Okay. So, burahin muna natin yan. Saan po ang bura ko? Ito lang naman sa right side. Kasya na siguro dyan. Dito na lang natin ng konti yung ating pagkakasulat. Alisin na natin yung uncrack. Alam naman natin uncrack yan. Napatunayan na natin. Ano? So, F-top. F-top. Okay. F-top. Katulad nung kanina, 80 foot. Keep. Okay. Gawin na natin 1,000 yan. 80,000. So, gawin na natin pounds. Tapos, pila tayo ng 1 foot. 12 inch. So, ano na siya? Pounds inch na siya. Ano? Okay. So, yung Y natin is 21.19. Yes. Inches. No. 10.81 pa tayo dito. F-top. Okay. 10.81. Inch tayo dito. Kasi bot tayo kanina eh. So, 21.19 yung ginamit natin kanina dito sa Y. So, ito na naman. So, atin natin ulit yan. Katulad lang nung kanina, B. Okay. Moment of inertia. So, BH cube over 12. So, at point yan, kahit na alam na natin yan. No? Unahin ko ulit yung sa ito. So, itong sa taas. So, going to the neutral axis tayo. Ulit. Ano? Ang pinag-aiba lang ito lang. Yung moment arm lang nung papunta sa neutral axis. So, 10.81 lang ito yung kanina, 21.19. Ayan, di ko na naman napansin na hindi pa maayos yung camera. Okay, so, let's continue. Sa moment of inertia ulit tayo. So, 60 times 5, 60 inch. Lagyan natin yung mga times 5 inch cube over 12. 12. Papunta sa neutral axis. So, ang moment arm natin is
Yan, meron pa rin, minus pa rin. Moment, hindi pala ano. Plus area D squared pala tayo dito. 60 inches times 5 inches. Okay. Times area, times D squared. So, yun yung distance niya, which is yung YC, 10.81 ulit. Inch minus kalahati ng pipe, so 2.5 inch squared. Okay, so add ka pa para dito sa baba, which is yung base niya is 12, height niya is 27 yan, ano, cube over 12. So transfer formula kasi nandito yung ano mo dito eh, katulad lang din nung kanina, 13, okay. Value nito 21.19. Yung area muna lagay natin 12 times 27, tapos yung 27, value ng white is 21.19 minus yung sa centroid itong bottom part, so 13 yan, minus natin yung 13, 13.5 pala. Okay, 13.5 yan. So 13.5 squared. Okay, so yan na. Una natin f-top. So dapat dito ang crack din tayo, no? Mahaba. So 80 80 times 12 over 1. Or simply 12. Pwede rin simply 12 na lang. 10.81 all over yung ano natin. Mahalaga to. So, lagyan natin ng bracket, ano, para alam natin yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga terms. Okay, so 60. So, baba na tayo. Bracket muna. 60 times 5 cube all over 12 plus 60 times 5 inch times 10.81 minus 2.5 squared. Okay, so plus 12 times 27 cube over 12 plus 12 plus 27 times 21.19 minus 13.5 squared, close bracket. Oh, there is something missing. Oh, lang check natin, ah. Parang hindi ka tanggap-tanggap yung value na nakuha natin. So M ano bang nagkamali dito? Ano naman? Squared top. Bakit gano'n yung lumalabas? Okay, may na-miss ako. Taas, this is 80,000. 80 yung nalagay ko. So 80,000 yan. Okay, that's a solve. Okay, ito na po.
F-top, 172.42. Mapapansin mo naman kung may mali, ano? Mararamdaman mo yan. So kung mapapansin mo yung F-top mo, mas maliit siya kaysa dun sa F-bot. Stress kasi to, bending stress kasi yan. So dun sa top portion ng ating beam is hindi masyadong tense yan, under tension, ano? Hindi siya masyadong affected with tension. Okay? So, yung most ano natin sa tensile side is nandito sa bot. Okay? So, less than pa rin yan. Less than pa rin yan ng FR. Ano yung value ng FR natin kanina? 410. Napakalayo. 79 PSI. Isosolve natin yung susunod na problem, which is yung uniform load niya. Ipopost ko lang din muna yung video, ano, para mabura ko tong mga una kong pinagsusulat. So, ayan, save nyo na lang yung mga answers natin. And then, hindi naman natin kailangan to, no? Kasi yung dun sa susunod na problem is yung max uniform load na pwede natin i-carry. No? So, ang gagawin lang natin dito, bago siya mag-crack. So, ang gagawin lang natin dito is kukunin lang natin MCR. May value tayo ng FR, kukuha tayo ng MCR, tapos ilalagay natin dun sa formula ng maximum moment, ano, para dun sa uniform loaded na beam. Okay, para makuha natin yung double dito. Okay? So, sa ngayon, ipopost ko muna yung video. Idudugtong ko dito yung solution natin para dun. Okay, tuloy na po natin dun sa next na question natin. Ano? So, ang pinapahanap is yung maximum uniform load na pwede natin ilagay before mag-crack yung ating beam. Okay, so, anong ibig sabihin nun? So, yung moment na mag-act dun, kasabay nung uniform load na pwede natin ilagay is yung MCR. Yun yung max moment natin before mag-crack yung beam, diba? So, yung maximum moment dyan na tinutukoy nila is yung MCR. So, yung gagamitin lang din natin formula is yung FR equals to MCR. Okay, Y over IG. So, yung Y natin dyan, ang gagamitin natin yung sa bottom fiber. Ano? Kasi mas mataas yung Y natin dun. Yung mas mataas yung stress natin dun. So, more likely na dun mag-fail agad, mag-fail una yung ating beam. Okay, so, yan. Since Y-bot is yung YT, gawin natin YT yan. Or Y tension. Okay, tapos gross moment of inertia. So, magmo-moment of inertia ulit tayo. Ang mali ko lang is dapat pala sinave natin yung gross moment of inertia kanina pa. So, paulit-ulit natin siyang sinusolve. Okay? So, madugo siya. Pero gagawin natin ulit. So, mas-solve natin tong W by getting din yung formula for max moment ng uniformly loaded na beam. Okay, so WL squared over 8 yun. So pag nakuha natin tong MCR, sabi lang natin yan dyan, makuha na natin yung W. Ikunin muna natin yung MCR. So, meron tayong value ng FR kanina. Okay, balik lang natin. 410.79 PSI equals MCR. Okay, yung Y natin is 21.19 inches. Okay, so ito, pag area gross na naman tayo, gross moment of inertia. So, mag-moment of inertia ulit tayo. BH cube. Yung area A muna natin. Base, height, 5 inches cube over 12 plus area d squared. So, yung area ulit, 60 times 5. So, yung D niya is YC minus kalahati na lang ng 5. Ano? So, yung YC natin ganun is 10.81 minus 2.5 squared. So, lagyan natin ng bracket yan. Okay, para hindi tayo nalilito. So, doon naman tayo doon sa area sa baba. Base niya is 12. 27 yung height. Okay, cube over 12 plus area d squared ulit. 12 times 27.
Okay, yan yung area natin. Tapos yung distance niya is yung value ng YT papunta sa NA minus 13.5. Kalahati ng 27. Ano? So, 21.19 minus 13.5 squared. So, makukuha natin yung MCR. Ang gagawin natin dyan is PSI. So, i-cross multiply na lang natin. Divide o kaya shift solve. Kaya na yan, shift solve na lang. Shift solve na lang tayo dyan. 14.79 equals. So, MCR. Lagyan natin as X. Multiplied by 21.19 inches. Okay. So, ang lalabas nga pala ang value natin dyan is katulad nung kanina, pounds inch. Okay? Pounds inch ulit siya. So, malamang sa malamang malaki na naman yung value natin dito. Pero ang gagawin natin siguro is ibabalik natin siya sa pounds skip. Pounds skip ba? Anong mas maganda? Pounds skip ako na. Feet kips or foot kips. So, mangyayari kasi dyan, nalalabas dyan is pounds inch. Medyo nabubulol ako. So, I think, foot pounds, okay? Foot pounds na lang tayo. Okay, so, solve na natin to. 21.19. Okay, it's equals to 21.19 MCR all over. Open. 60 times 5 cube over 12 plus 60. Okay, 5 times 10.81 minus 2.5 squared. Okay, close bracket. Plus open bracket. So 12 times 27 cube over 12. Okay. Over 12 plus. May plus po pala dito. 12. Yung area, 27. 21.19 minus 13.5 squared. And then close bracket. Oh, wait lang. Nagkamali lang ng close bracket. Ayusin natin. Sabi ko na eh. So, mahalaga yung close bracket. Mga brackets natin, pwede mag-syntax error pag mali yung pagkakalagay. So, nilagay ko yung close bracket ko dun sa exponent. Ngayon, ibababa ako. Ayusin mo siya. Tapos, isi-shift solve na natin. Okay. So, medyo malaki. MCR natin is by shift solving is medyo malaki siya. 1,166,746.858. Anong mali yung value niya? Ayun, so tama siya, hindi siya mali. So, pag kinonvert pa natin, para makuha natin yung pounds foot, so na-divide pa natin ng 12 yan, makuha natin is 97,228.9 pounds foot. Okay, so, ganyan yung pinili kong unit kasi para makuha natin yung pounds per foot dito sa W load natin or dun sa uniform load natin, which is yung madalas natin nakikita sa mga problems natin. So, isolve na natin yun. Meron na tayong value nito. Okay, and meron na tayong MCR. So, mas-solve na natin yun. Okay? Na-check ko na, 24 feet nga pala yung binigay na length sa atin dito. So, yung length na binigay sa atin is 24 feet. 24 feet. Okay, so L squared yan. Tapos, over 8. So, pwede ka na lang shift solve dyan. Okay? Or, i-cross multiply natin para mas malinaw. 7,228
0.9 pounds sa foot multiplied by 8. Tapos divide natin siya ng 24 foot squared. So nakalabas yung ano natin, yung ating squared dun sa value natin sa loob. So ibig sabihin yan, apektado yung 24 natin ng squared. So square mo pa yung 24 squared is 576 foot squared. So ito magiging pounds foot squared. Okay, pounds per feet ang magiging W natin. So solve natin yan. 97,228.9 times 8 all over 576 equals to 1,350 pounds per foot. So yan na. Okay, yan yung magiging load natin dito. 1,350 pounds per foot. So 24 feet yung haba. Okay, yan na po. So yung letter C question natin, i-invert mo daw yung figure natin kanina, yung section natin, yung T-beam Tapos i-repeat mo tong pagkuha nitong W. Okay, so hindi ko na isa-solve yun dahil masyado nang mahaba yung oras na kinain mo ng ating pagsisolve, So ibibigay ko na sa inyo yun kung gusto nyo i-solve para ma-practice nyo kung naintindihan nyo ba yung topic o yung ating pagsisolve. Okay? So again, nasa uncrack pa rin tayo, Nasa uncrack computation pa rin tayo. So sa next sa next videos natin, mag-move on na tayo siguro doon sa crack, So different way of solving the problem naman, or solving the stresses and moment bendings ng ating beam. Okay? So for now, thank you na nagbigay kayo ng oras para panoorin tong video ko. I hope na natuto kayo kahit paano. And yun lang. Thank you. Consider subscribe na mga channel. Turn that notification bell on. And see you in the next video. Thank you.